in our Bioware competition. Beginning with Butjump number 1. Butjump number 1. Umanggil ka ba na ang lahat tatuan sa'king magkagawa? Ngayong magsahaya, mahantap mo sana. Butjump number 1 is Misaka Noah. 7 Anthony School of Mata. She believes that I believe that if they can do it, so can I. That's Butjump number 1, Misaka Noah. We have Butjump number 2. Butjump number 2 is Nice of the last song. Old student of St. Anthony School of Mata. And her ambition in life is to become a well-known fashion designer. Work hard in silence. Let success makes the noise. Thank you very much. That's our Butjump number 2. Next we have Butjump number 3.
number 3 is Miss Ryder Nami. A 16-year-old student of St. Anthony's School of Mata. She likes reading Quran and writes short stories about Islam. Her ambition in life is to become a successful professional officer who stands on Sunday. That's our project number 3, right hand side. We have project number 4. Project number 4 is Mr. Sidon Sidney. A 16-year-old student of Subic National High School. Her ambition in life is to become a world-class flight attendant. She believes the serve with a smile and soar with a purpose. That's project number 4. Mr. Sidon Sidney. Next we have project number 5. Project number 5 is Miss Ursula Dani San. A 16-year-old student of Subic National High School. Pagawin ang tagumpay ay hindi ng kahit pinagsisi lamang niya. Future Doctor project number 5. Ursula Dani San. We have project number 6. Project number 6 is Miss Valentisa Dani San. A grade 11 student of Subic National High School. Her motto in life: stay humble, work hard, and keep moving forward. Our future teacher, project number 6, Valentisa Dani San. Next we have project number 7. Project number 7 is Miss Lisa Haji Alinasa. A
Puja number 8 is Miss Fahina Sa. Miss Fahina Sa is a 19-year-old student of Subic National High School. That's Puja number 8. Next we have Puja number 9. Puja number 9 is LJ Mata. First year college student of Columbia Subic. Her ambition in life is to become a flight attendant. That's Puja number 9, LJ Mata. We have Puja number 10. Puja number 10 is Marcela Sa. She believes in the same. Trust the process until you succeed. That's Puja number 10 is Estela Hunjaji. Next we have Puja number 11. Puja number 11 is Miss Nokisa Jundan. An 18-year-old student of Columbia College, Olongapo. She believes in the same. Never let the ugliness of people ruin you. That's Puja number 11. It's Nokisa Jundan. Next we have Puja number 12. Puja number 12 is Miss Alina Ivan. A 19-year-old student of St. Agnes School of Company. And our ambition in life, brother, if you cannot be kind, be quiet, please. That's our Puja number 12. Miss Ali Bell. Thank you so much. Next we have Puja number 13.
Podium number 13 is Miss Imelda Oxine. A 16-year-old student of Subic National High School. Her motto in life: don't be afraid to make mistakes, because it's the path to learning. Her ambition in life: aside from being a soldier in the army, she wants to become the next Miss Universe. That's our good job number 13. Imelda Oxine. And now we have good job number 14. Project number 14 is Miss Shaila an 18-year-old student of St. Anthony's School of Battalion. She believes that do your best in everything and never give up. Our future medical nurse, Pujam number 14, Shaila Ahmad. Let's welcome once again our candidates in their Abaya attire for their final look. Wala ba palakpakan dyan para sa ating mga butya? Very, very glamorous and beautiful Abaya. There you have it, ladies and gentlemen, our candidates during their Abaya Wear competition. Ang gaganda! Our program. Organizers, may I have your attention please?
dyan! Okay? But before we move on to our next part, which is a top 15 question and answer, ba't di mo natin kilalanin ang ating mga candidates for our casual interview? Wala po itong bearing judges, okay? We just have to ask them one by one. Just a little interview, just to get to know them better. Just a little, okay? And the percentage for the Q&A is? Sa question and answer for the top 15, back to 0 daw po yun. 1 to 10. Okay pa? We begin our casual interview with Bujang number 1. Asan po si Bujang number 1? Ayan. Palakpakan naman po dyan para kay Bujang number 1. Judges, I'll ask them first in a casual interview. And after that, they have to pick one of the questions for the final Q&A. Okay pa? You get it pa? Casual interview natin. After that, Q&A pa yan. Okay? Kumusta ka? Candidate number 1? Pujang number 1? Okay lang po, may nag-save tayo. Asa mga supporters si Pujang number 1? Wala, tulog na sila. Your ambition in life is to become a Navy soldier. Who inspires you to choose that dream? Ano po, gusto kong maging part ng mga taong gusto magsakripisyo para sa kanilang bayan. At gusto ko ipatunayan na ang tunay na kabayanihan na hindi nasukat sa kapangilihan, kundi sa ating pangalan sa bayan at sa malasakit sa kapatao. Thank you. Hindi pa po yung final answer, ha? Organizers, I think the judge will choose the question. Am I right? And may I request Madam Shera Sagales to pick a question for our Bujang number 1. Can I have one microphone, please? Hello. Thank you. Usap ko sana ako sa ating mga audience. While our candidates are answering the question, wala po muna magsisigawan. Okay po? Para po hindi po sila mental block. Okay po? Bujang number 1 for the question and answer round. Okay, good evening ladies. Good evening. Bujang number 1. This is your question. Ang iyong tanong. Gagawin kong hagdan ang bawat Okay, ulitin natin. Gagawin kong hagdan ang bawat tuna kung ang kritisismo ay para sa aking paglago, tatanggapin ko. Kung ito ay paninira, mas pakikinggan ko ang boses sa loob ko na nagsasabing kaya ko ito. Okay, ulitin ko po. Sige. Ang tanong po, gagawin kong hagdan ang bawat puna kung ang kritisismo ay para sa aking paglago, tatanggapin ko. Kung ito ay paninira, mas pakikinggan ko ang boses sa loob ko na nagsasabing kaya ko ito. Thank you for watching the question. Kung ang kritisismo ang magpapalago sa aking sarili, tatanggapin ko ito. Dahil ang pagtanggap sa kainan, iyon ang magtutulong sa atin upang tayo mag-improve sa ating sarili. And I thank you. There you have it, our Bujang number 1. Congratulations. May I call Bujang number 2? Bujang number 2, kumusta ka?
Anong pakiramdam na halos buong pamilya o angkan? Angkan mo ay nandiyan dyan at nakasuporta sa'yo. How does it feel? Gusto makaramdam kasi may sumusuportang tao, may sumusuportang tao yun sa paligid ko. Medyo kinakabahan po siya. May I request sa Madam Catherine Merenjo Maani to please pick a question for Bujang number 2. Judges, ang laman daw po ng ating papel is number. Organizers? May number one na puti. Ito ba, ipapaliwanag ba nila? Kasi parang ipapaliwanag ba nila? Kasi parang siyang It's not a question, it's a situational, right? kaya nahihirapan siya. So, ulitin na lang natin. Ulitin na lang. Okay, medyo mali po ang nakuha nilang tanong, okay? Live po kasi tayo kaya medyo may mga technical difficulties po tayo. Good job number 2, pahinga ka muna ulit. Okay, ulitin po. Parang pakalang po dyan. Para ma-refresh po tayo. Ayan. May I request once again, good job number 1. Pero di ba, kahit di yung tanong nabigyan niya ng justice. Palakpakan ka para kay good job number 1. Okay, once again, Bujang number 1. Huwag kabahan. Okay, itong mga ang tanong na ito, ipapaliwanag mo sa sarili mo pag-iintindi. So, ito ang kawalan ng sapat na oportunidad. Nais kong isulong ang mga skills training upang ang bawat pamilya ay magkaroon ng kakayahang tumayo sa sariling paa at hindi lamang umasa sa tulong ng iba. Ano ba ito? Ano ba ang iyong pagkakaintindi doon? Thank you for wonderful question po. Para sa akin, ang pagsulong sa bawat isa, nakakatulong upang improve. Katulad din sa question sabi, kailangan natin tumayo dahil mahirap umasa, lalo na tayo nakarinig kung ano-ano. Kaya halimbawa ko na lang ito sa aking sarili. As panganay, gusto ko magkaroon ng oportunidad. Dahil marami kami magkakapatid. Gusto ko tulungan ng aking magulang upang magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Dahil nakikita ko sa Pilipinas, maraming mahihirap. Ayoko matulad kami sa ganun. And I think Good job number 1. Thank you so much. May I call in good job number 2 once again? Having a great night so far. Kumusta ka ulit? We move on to our judge, Miss Catherine Merenjo-Maani, to ask the question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta ka? Waalaikumsalam. Okay lang po. Nandito ka na sa Q&A. So, huwag ka nang kakabahin. Okay, your question is, actually it's not a question. Sabi nga kanina, ipapaliwanag mo lang kung ano pagkakaintindi. Okay? So, hello, narinig mo na ako? Gamitin natin ang teknolohiya bilang tulay. Ipakita natin sa social media ang ating mga sayaw at sining upang malaman ng buong mundo na ang ating tradisyon ay buhay at nagniningning. Uulitin ko. Gamitin natin ang teknolohiya bilang tulay. Ipakita natin sa social media ang ating mga sayaw at sining
upang malaman ng buong mundo na ang ating tradisyon ay buhay at nagniningning. So, ito yung nakabasa yung question. Sige ba, Kelvin, no? Hindi kasi siya tanong, no? Hirapan ka nila. Hindi siya question yung answer. Kasi question nila, nahihirapan sila. Gagamitin ko po ang tulay bilang Gagamitin ko po ang teknolohiya bilang isang tulay upang maipakita ang kagandahan ng ating kultura. Halimbawa na doon ang ating sining at ang sayaw, which is yung igay nga po. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much. That's for Bujang number 2. May I call in Bujang number 3? Let's write that down. May I request Sir Juan Villanueva to ask the question? Okay, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo. Bujang number 3. Ito ay hindi tanong. Mali, ito tanong. Babasahin ko yung pangungusap at ipaliwanag mo. Ayan? Okay. Ito ang mga pangungusap. Ang pagmamano at paggamit ng po at opo. Ito ang simbolo ng ating paggalang sa nakatatanda na hindi dapat malunod ng modernong panahon dahil ito ang pundasyon ng ating pagkatao. Ulitin ko pa ba? Okay. Ulitin ko. Ang pagmamano at paggamit ng po at opo. Ito ang simbolo ng ating paggalang sa nakatatanda na hindi dapat malunod ng modernong panahon dahil ito ang pundasyon ng ating pagkatao. Maraming salamat po sa lahat ng pagkakataon. Tama nga po na dapat natin yung kalimutan ang paggamit ng po at opo, lalo na po sa mga nakakatuhan. Dahil isa rin po ito sa may pagigit sa moral ng paggalang po sa mga nakakatanda at tinulungan ng dito sa amin. Kung lamang po at maraming salamat. Thank you so much. That's for Bujang number 2. May I call in Bujang number 4? Good luck. Take a deep breath. Mr. Chisagales. Ayan, good evening. Bujang number 4. Kinakabahan. Kamusta? Kamusta ang competition? Lapit po yung mic sa para mas marinig ka namin. Lapit po yung mic. Ayan. Sa lahat ng ating audience, huwag po tayong maingay para po mas maliwanag po at mas maintindihan po ng ating mga kandidata ang lahat po ng mga katanungan. Dahil ang tanong po ay real life situation. Okay? Hindi siya basta-basta tanong, kundi sumasalamin sa buhay mo at sa buhay ng bawat individual. Okay, ito po ang aking situation. Ang aking katatagan o resilience, tulad ng kawayan. Ako ay yumuyuko sa bagyo ng buhay, pero hindi nababali. Laging handang bumangon at magpatuloy ng may ngiti. Again, ang aking katatagan o resilience, tulad ng kawayan. Ako ay yumuyuko sa bagyo ng buhay, pero hindi nababali. Laging handang bumangon at magpatuloy ng may ngiti.
Ladies and gentlemen, judges. Oh my God. We have been in terrible mistake na naman po. Actually, this is not the question again. It's a situational po kasi na binibigay namin sa kanila. This is the real question I have po talaga. Sige lang. Okay lang po ba na ulitin po natin ulit? Para hindi rin sila kabahan. Okay lang po ba? For one last time, okay lang po Okay ba? lang yan, okay lang. Para hindi kabahan. Kasi Tapos, kabado sila. mali po kasi nabigay nila. Okay lang po ba? Okay lang yun. No, stay bujang number 4. Bujang number 4, please stay here. The bujang 3 to 1 will be asked later after bujang number 14. Okay? Okay. Mr. Chisagaras, this is the question. Number 4. Okay. So,